Inisip mo po yung peace na lang po para sa inyong dalawa kahit hindi ka po nakatanggap ng sorry. Pag kasi po walang gulo, 'di po masira yung pag-iisip niyo. Ang balik doon parang mamimihasa yung isang tao pag hindi mo bigyan siya ng aksyon. Minsan, mga ganyang tao, kulang din sa leksyon o papaunawa rin sa kanila. May maagrabyado man o sa wala, at least kaya nandoon pa rin ako sa kinaan. Di naman po kasi porket nagpapaubaya po ako, nagpaparaya, is mahina na po ako or maganda lang po. Ang pagpaparaya po sa akin ay hindi po tanda ng kahinaan or katapangan. Like, hindi naman po siya matapang or mahina po. Sa akin po kasi, hindi naman po kasi porket nagpapaubaya po ako, nagpaparaya, is mahina na po ako or maganda lang po. Ayoko lang po talaga ng gulo or lumaki pa po yung hindi po pagkakaintindihan. And mas okay na rin po na hindi umano sa gulo po. Kasi hindi naman po natin alam kung ano po ba yung mangyayari if ano mo po yung po na yun, situation. Kaya sa akin po is, hindi naman po yung kahinaan. It's like your own opinion po and my experience po kasi hindi po kasi talaga ako nakikipag po sa mga ganun is hinayaan ko na po sila. Ang forgive po sa tao nag-agrabyado sa inyo is katapangan po. Kasi po the way na nag-forgive ka po dun sa tao na yun sa kahit ano po yung ginawa niya sa'yo. And also po, aminin po natin na parang matatapakan pa rin po yung pride natin sa part na yon na kapag pinargive po natin yung taong, alam niyo yung kahit hindi ka po nakatanggap ng apology sa tao na yun, parang hindi po siya nakapag-sorry sa'yo, gano'n, na parang may hate ka pa rin po kasi nag-wonder ka kung bakit nagawa yun sa'yo ng taong yon. So, for me po, katapangan po na mag-forgive ka sa taong nag-agrabyado sa'yo kasi nga po, inisip mo po yung peace na lang po para sa inyong dalawa kahit hindi ka po nakatanggap ng sorry or ganun po. So, para po sa akin, katapangan po yun. Tanda po ito ng katapangan kasi mas inuuna niyo po yung peace of mind niyo kaysa manggulo pa sa iba. Para lang po wala na pong gulo. Pag kasi po walang gulo, di po masira yung pag-iisip niyo o yung mental state niyo. Di po magulo yung buhay niyo, hindi po awkward sa kanila. Example po nun may gusto pong tao. Nung nagkampisa sa kanya, healing daw po siya. Pero nung next day, may talking stage po. Okay lang kasi friends naman po kami. Kaya po pinili yung peace para wala na rin po kaming awkwardness dalawa sa isa't isa. Kahinaan sana yun eh. Kung hayaan mo kasi yun, nagrabyado ka na, ang balik doon parang mamimihasa yung isang tao pag hindi mo bigyan siya ng aksyon. Ganun eh. Katulad sa sitwasyon ko, may ginawa doon sa anak ko na hindi maganda. So, hindi pwedeng hayaan ko. So, magbibigay ako ng aksyon na parang ipakita ko sa tao na, ay, hindi pala pwede itong agrabyaduhin kasi talagang may katapangan pala itong talagang bibigyan ka ng aksyon na para yung mali niya, kailangan matuwid yun. Katapangan. Kasi kailangan mo siyang harapin at ipapaalam mo sa kanya yung mga maling ginagawa niya. Kasi kung hindi mo siya paalanin na may mali siya, diretso niya yung gagawin sa'yo o sa ibang kapwang tao din. Hindi ako gaganti. Kailangan, pagsabihan mo muna siya, kasi minsan mga ganyang tao kulang din sa leksyon o papaunawa rin sa kanila. Kahinaan po, kasi para po sa akin, para sa kakasayahan sa lahat, hindi baling nandoon ako sa kahinaan, hindi baling nandoon lahat tayo, may maagrabyado man o sa wala, at least kaya nandoon pa rin ako sa kahinaan. Kasi lahat naman may pagbabago, ang kahinaan kasi natin, doon tayo kumukuha ng lakas ng loob natin kung paano natin asikasuhin or itrato sa isang populasyon ang ating mamamayan. Hindi baling hindi ako makaganti, nandoon yung kahinaan ko, hindi baling sasabihin talo at least, nandoon pa rin yung pagiging aswan o kung ano at sino ako sa pagiging kahinaan ko o huminahon ako. Sa pananaw ng psychology, ang pagpaparaya sa taong nang agrabyado sa iyo ay mas maituturing na tanda ng emotional maturity at self-control kaysa kahinaan. Dahil nangangailangan ito ng regulation ng galit at impulse control. Ipinapakita sa mga research na ang kakayahang magpatawad at bumitaw sa sama ng loob ay nakatutulong sa mental health at nakakabawas sa stress at anxiety.
Pero ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpaparaya? Bakit hindi tayo po pwedeng gumanti? Ba't ayaw ng Diyos na sinusumpa ka? Huwag ka ikang gaganti ng pagsumpa. Pagpapalain mo pa, sabi ni Pedro. Para bang lalabas, pwede kang api-apihin eh. No? Pagka sinusunod ko yung aral ni Kristo, pumapayag ako na iisin ko yung kalikuan, iisin ko yung madaya ako, hindi ako tanga nun. Wise ako nun sa pakikipaglaban dahil nakikipaglaban ako para sa kaluluwa. Kasi ang ipanlalaban mo, karunungan ng Diyos eh. Ang karunungan ng Diyos, mapagpahinuhod. Madaling panaingan. Kasi, hindi dahil pumayag akong agrabyaduhin mo, tanga ako. Hindi. Kasi yun ang kahilingan ng laban. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Maging mapagpahinuhod ka. Maging maawain ka. Ang masama, humihiram, hindi nagsasauli. Ang matwid, nahahabag, nagbibigay. Kung nagbigay ako uli, kahit hindi ka nagsasauli, tanga ba ako? Kaya alam nyo, mga kapatid, pag halimbawa, medyo agrabyado tayo, nahihirapan tuloy tayo kung minsan, huwag kayo malulungkot. Panalo ka nun eh. Panalo ka nun. Naagrabyado ka. Iniis mo yung kalikuan. Naagrabyado ka, dinaya ka. Huwag ka malulungkot. Utos yun eh. Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Ba't hindi kayo bagkus padaya? O di padaya ka. Doon ka matalino. Pag nagpapadaya ka, tinitiis mo ang kalikuan, alang-alang sa laban ng kaluluwa. Diba? Pag nalulugi ka, napipighati ka dahil nalulugi ka, ay maging maligaya ka. Sabi ni Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Inari kong sukal ang pakinabang para tamuhin ko lamang si Kristo. Hindi ka lugi noon, hindi ka agrabyado. Kasi, kung nalugi ka man alang-alang kay Kristo, malaking pakinabang yon.